Sa video na to, ipapakita ko kung paano gamitin ang QR codes para i-market yung online products mo. Kung nagbebenta ka man ng physical goods, digital downloads, or nag-offer ng services. What's up guys? Ako si Eric Hunter. At hindi mo kailangan ng Super Bowl ad para gumana yung QR codes para sa'yo. Sa tamang strategy, kaya nilang mag-drive ng real traffic, mag-boost ng sales, at i-connecta yung offline world sa negosyo mo sa loob ng ilang segundo. Marami na sigurong nakakita sa kanila, yung mga black and white na squares na nakalagay sa packaging, menus, flyers, or minsan nga sa mga walls. Pero hindi na to basta tech novelty lang. Isa na to sa mga pinakamura pero pinaka-epektibong tools na pwedeng gamitin ng kahit anong negosyo, lalo na kung nagbebenta ka online. Kaya ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin yung QR codes para talagang mag-drive ng action, para makakuha ng mas maraming clicks, views, at sales. Ano nga ba talaga yung QR codes? Simulan natin sa basics. Ang QR ay nangangahulugang quick response at yan talaga yung purpose nila, para mapadali ang pag-access. Imbes na mag-type ng mahaba at komplikadong URL sa phone mo, sa QR code, diretso kang dadalhin doon agad-agad. Itutok mo lang yung camera mo sa code, tapos boom, magbubukas yan agad. Nung pandemic, nasanay na ang mga tao na mag-scan ng ganito para sa restaurant menus, check-ins, tickets, at iba pa. Ngayon, nananatili na yung habit na yan. At malaking bagay yan para sa kahit sinong may online business. Kapag nasanay na yung tao sa pag-scan ng QR code, parang second nature na nila to. Ibig sabihin, maaabot mo sila kung nasan man sila. Tapos, madadala mo sila kung saan mo gusto. Kunwari, nagbebenta ka ng digital planners. Imbes na sabihin mong pumunta kayo sa aircorner.com, pwede kang magpakita na lang ng QR code na diretso silang dadalhin doon. I-scan nila, click, tapos nandun na sila sa sales page mo. Walang hassle, walang extra steps. Yung gantong kadaling paggamit, malaking tulong lalo na kung gusto mong makapture yung attention sa mga lugar kung saan ayaw ng tao mag-isip or maghintay ng matagal. Mas maganda pa, hindi lang shortcut yung QR codes. Pwede mo silang i-track, i-update, at gamitin para malaman kung ano talaga yung effective sa marketing mo. Tungkol naman sa static versus dynamic QR codes at bakit game changer yung dynamic codes. Medyo technical nga to pero sobrang importante. Hindi lahat ng QR codes pare-pareho ang gamit. May dalawang pangunahing klase, static at dynamic. Ang static QR code ay one and done na. Pag nagawa mo na at na-print, stuck ka na sa link na nilagay mo. Kaya kung nagkamali ka ng link or nagbago yung offer mo, wala nang balikan yan. Kailangan mo na mag-reprint ng lahat at magsimula ulit. Ang dynamic QR codes naman, mas smart. Pwede mong palitan yung destination kahit kailan. Kahit na naipalabas na yung code. Ibig sabihin kung may promo ka na gusto mong ipakita sa summer sale mo sa July, tapos sa back to school collection mo sa August, hindi mo na kailangan gumawa ng bagong code. I-update mo lang yung link. Pwede mo ring i-track gamit yung dynamic codes. Gaya ng ilan ang nag-scan, saang lungsod sila, anong oras ng araw, at anong klase ng phone ang gamit nila. May kita mo rin yung mga patterns. Baka mas maraming nag-i-scan sa flyer mo kapag gabi. O baka marami kang scans mula sa iPhone users or mula sa specific na lugar. Yung ganitong insight, malaking tulong para ma-double down mo yung mga effective at makat yung mga hindi. Gusto ko yung tool na QR Code Unlimited para gawin to. Ito yung nagbibigay daan para makagawa ka ng dynamic QR codes na pwedeng i-edit, i-track, at i-optimize nang hindi mo na kailangang mag-hire ng developer or magpa-complicate ng mga bagay-bagay. Ibibigay ko yung link niya sa baba sa description kung gusto mong i-check. Sobrang friendly siya sa mga beginners. Pag kinlik mo yung link, dadalhin ka niyan sa page na ganito yung itsura kung saan pwede kang magsimula gamit yung free trial nila. Pagpasok mo doon, i-click mo lang yung select templates. Makita mo lahat ng iba't ibang klase ng QR codes na meron sila dito. May iba pa nga silang ginagawa tulad ng digital business cards at iba pa. Pero kung pumunta ka dito sa QR codes, pwede kang mag-click ng dynamic QR code generator. Dito makikita mo na sobrang dali lang gamitin yan. May iba't ibang formats tulad ng website, PDF, app downloads, contact card, at iba pa. Lagay mo lang yung URL na gusto mong i-link, tapos ready ka na mag-start. Paano ginagamit ng malalaking brands yung QR codes at ano yung pwede mong matutunan? Hindi mo kailangan maging malaking kumpanya para magamit ng epektibo ang QR codes. Pero helpful na tignan kung paano ginagawa ng mga malalaking players kasi kung effective sa kanila, siguradong may mga ideas kang pwedeng gamitin para sa sarili mong brand. Kunwari, si Domino's. Nag-run sila ng campaign kung saan nilagay nila yung QR codes sa mga billboards. Tapos, pag na-scan ng mga tao, diretso sila sa order page. Walang kailangang i-download na app. Walang tawag sa kahit kanino. Scan lang, tap, at boom, pizza na papunta sa'yo. Yung isang campaign na yan nakakuha ng mahigit 1,000,000 orders. At meron din si Nestle. Naglagay din si Nestle ng QR code sa product packaging nila na nag-link sa mga behind the scenes videos, kwento kung saan galing yung ingredients, at nutrition info. Nag-scan yung mga tao dahil curious sila, pero sa huli, mas matagal silang nag-stay sa brand na yan. Tumaas yung tiwala, nag-boost ng engagement, at nakatulong pa sa brand loyalty. Ganun din ginawa ng Netflix, pero may mas masaya silang twist. Nang i-revive nila yung Gilmore Girls, nag-open sila ng mga pop-up coffee
Nag-open sila ng mga pop-up coffee shops sa buong bansa. Yung mga cups may QR codes na nag-unlock ng themed Snapchat filters. Nag-share yung mga tao ng filters, nag-selfie, at ginawa nila itong buong experience. Sa Spotify, gumawa sila ng sarili nilang version ng QR codes para sa music. Pwede itong i-print ng mga artists sa flyers, stickers, merch, tapos pwedeng i-scan ng fans para agad-agad magbukas yung playlist or kanta. Mabilis, smooth, at mas madali pang mag-share ng music kaysa mag-text ng link. Ang common sa mga examples na to ay pinapadali, pinapabilis, at pinapasaya ng QR codes yung action. Yan yung gusto mong mangyari. Paano gamitin ang QR code sa sarili mong negosyo? Hindi kailangan ng mga komplikadong tech. Good news, hindi mo kailangan maging kasing laki ng Netflix or Domino's para magamit to ng maayos. Ganun pa rin ka-epektibo ang QR codes para sa mga small creators at solo entrepreneurs. Kunwari, nagbebenta ka ng Notion templates. Sa bawat download ng tao, pwede kang maglagay ng QR code sa last section na nagli-link sa isang special thank you video, product tutorial, o di kaya bonus resource. Maliit na detalye to pero mas nagiging kompleto yung experience at nakakatulong pa para mas marami pang engagement pagkatapos ng sale. O kaya naman, coach ka. Pwede kang mag-print ng welcome packets para sa mga bagong clients at maglagay ng QR code sa loob na nagli-link ng video walkthrough or quick start guide. Pwede mo pa nga ipadala sa kanila yung PDF na may scannable code na mag-open ng calendar mo para makapag-book sila ng next call. Kung nagbebenta ka naman ng physical products tulad ng candles, art prints, or planners, mahalaga yung packaging mo kasi parang valuable real estate yan. Pwede kang mag-print ng QR code sa likod ng thank you card mo na nagli-link sa private playlist, setup tutorial, or kahit surprise discount para sa next order nila. Ang ganda sa QR codes kasi gumagana sila kahit saan mo pakita, print, digital, or kahit personal pa. Design tips na talaga namang magpupush para sa mga tao na mag-scan. Importante talaga ang design kahit sa isang maliit lang na bagay tulad ng QR code. Dito madalas nagkakamali yung mga tao. Una, dapat visible at madaling i-scan yung code. Ibig sabihin, gumamit ng strong contrast, dark sa light, huwag subukan gawing cute yung light pink na code sa cream na background. Pwede siyang magmukhang aesthetic pero kung hindi agad siya ma-scan, hindi na i-effort ng taong itry. Pangalawa, importante yung size. Yung sobrang liit na code sa ilalim ng kanto ng flyer hindi sapat. Dapat malaki siya ng konti para madaling makita at ma-scan ng tao kahit nasa reasonable na distansya. Bigyan mo rin siya ng space para hindi siya mukhang crowded o parang afterthought lang. Pangatlo, at ito ang pinakamalaking tip. Sabihin mo sa tao kung ano ang makuha nila kapag na-scan nila. Huwag lang basta lagyan ng code sa ad nang walang context. Maglagay ng text sa taas or sa baba tulad ng scan to get 20% off or watch the video tutorial or claim your free checklist. Kapag malinaw yung offer, mas mataas yung chance na mag-scan yung mga tao gamit yung phone nila. At panghuli, laging i-test. Huwag asahan na gumagana siya agad. Subukan sa iPhone, subukan sa Android. Siguraduhin mo na mabilis mag-load at diretso yung mga tao sa tamang page. Ano yung dapat iwasan at bakit maraming QR codes ang hindi effective? Maraming negosyo ang gumagamit ng QR codes pero hindi lahat nagagamit ng tama. Kaya pag-usapan natin yung mga common na pagkakamali na dapat iwasan. Yung mga pinakamalaking problema. Yung pinakamalaking problema, yung pag-link lang sa homepage. Lazy yan kasi masyadong general. Kung may nag-scan sa QR code mo, dapat may specific silang makuha. Hindi mo sila pahihirapan maghanap sa website mo. Isa pa, kakulangan sa mobile optimization. Tandaan, sa phone nag-i-scan ang mga tao. Kapag yung page na napuntahan nila hindi mobile friendly, mabagal mag-load, mukhang sablay or mahirap i-navigate, alis yan agad-agad. Kailangan yung landing experience nila maging smooth at planado. At panghuli, yung boring or unclear na CTAs. Kung yung code mo ay nagsasabing scan to learn more about our brand mission and values, walang mag-i-scan yan. Pero kung scan to save $10 or scan to unlock free trial, mas nakakakuha ng attention. Kailangan bigyan sila ng reason para mag-care. To wrap it all up, ano ang gagawin mo sa lahat ng to? Yung QR codes ay isa sa mga tools na parang sobrang simple lang pero sobrang powerful kapag nagamit ng tama. Lalo na kapag pinagsabay mo sa dynamic tools tulad ng QR Code Unlimited. Makakatulong talaga sila para lumago ka. Hindi sila magic pero tinatanggal nila yung mga hadlang. Binibigyan nila ng dahilan yung mga tao para mag-engage at nagbibigay sila sa'yo ng tunay na data para matuto ka. Kaya ito ang challenge ko sa'yo. Gumawa ka ng unang dynamic QR code mo ngayon. Gamitin mo yung QR Code Unlimited at ilink mo sa useful na bagay tulad ng product page, bonus video, or discount. Tapos ilagay mo yan kahit saan sa business mo. Tignan mo kung anong mangyayari. Tapos gumawa ka ulit ng isa. Hindi mo kailangan maging fancy. Kailangan mo lang maging intentional. Dahil yung maliit na square na yan, pwedeng siya yung pinakamadaling bagay na idadagdag mo sa business mo ngayong taon. At pwedeng siya rin yung isa sa pinaka-effective. Kung nakatulong sa itong video na to, huwag kalimutang i-hit yung like button at mag-subscribe para sa ganitong klaseng content. Tignan mo rin yung mga links sa baba sa description para ma-explore mo yung mga tools na pinag-usapan natin ngayon. Yung mga links na yan ay affiliate links. Ibig sabihin kumikita kami ng maliit na commission kapag ginamit mo sila. Pero walang dagdag na gasto sa'yo. Ang mga commissions na to ay tumutulong para masuportahan ng channel at makapag-produce kami ng libreng content na katulad nito. Kaya kung gagamitin mo sila, maraming salamat in advance. At syempre maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa next video.